hawak kamay tayo para sa pag-asenso. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo. Sa mga balita, nakikinig kami kay John Kitley, nakikinig kami kay Fidel Ramos sa panayang Saywar noon, kay Isleta, panayang Saywar noon no. Labanan ng Saywar no. Ito ngayon, wala nang Saywar ngayon, wala nang Saywar. Ngayon, diretsuhan. Kung patay, patayan kung patayan. Wala nang isang salita, tapusin natin. Kung ayaw nyo, wag magpatayan tayo, ganun lang yon. Wala nang Saywar. Kasi hindi na makukuha sa Saywar ngayon. Ngayon, ang actual na upan. No? Kung yan ang gusto ninyong mangyari, kayo, tamba, kayong congressman, kayong BBM, ganyan ang gusto nyo, AFP, nakakampi sa kanila, PNP, nakakampi sa kanila. Kung yan ang gusto nyo mangyari, i-recall namin ng taong bayan kayong AFP tsaka PNP para iprotektahan nyo yung taong bayan. Hindi ka ng gulo. Kasi kung ako yan, kung ako ang nandyan, magkakagulo na po tayo talaga. Maniwala kayo sa akin. Hindi ako papayag. Hindi lalabas yan. Kinakailangan, kung ako, maggagawa ako ng press con. Kung diba? Dapat yan, kung. Kaya dapat. Sana nakikinig ang Malacanang din. Pero naman siguro nakikinig. Oo naman po. Kailangan po ay tumawag kayo ng special session, Mr. President. Yes. Good morning mga kasama. Nandito naman si Kuya Gus nagbabalik. At syempre kung hindi ka pa na-subscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po. Hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. Magandang morning sa lahat. Diyan man sa ibang bansa, yung mga migrante. At dito sa Pilipinas, especially sa part ng Mindanao, Visayas, Cebu, Luzon. Magandang araw po sa inyo at kamusta naman po ang inyong Kapaskuhan? Masaya po. Masaya po ba? Kaya ano ba meron ngayon? Pasensya na ho dahil nag-uulan nung kahapon. Halos buong gabi, buong araw nag-uulan. Anong lagay ng kanyang Kapaskuhan? Ngayon mga kasama, meron tayong napanood. Nakakabilib talaga doon si Kapdado meron siyang ikukwento sa atin at makabalita sa atin. At doon naman sa usapin, meron kasi akong nakita sa isang post sa Facebook na almost 200 mga retired officials, AFP, PNP, puro high-ranking general, colonel, meron na hong sinasubmit dito na parang babasahin ko lang parang open letter para dun sa nakaupo ngayon. Sabi dito, tututut Junior Office of the President. Malacanang. Merong rito We the retired. Ipasok na natin itong Gusto ko lang mapakita sa inyo kung ano yung. Pero siyempre, bago natin simulan nating talakayan at reaction, isang like, isang share. All goods na po tayo dyan. Kaya i-like nyo yung video. So ito, lalakihan ko. Open letter siya. Ayan kita nyo ba? Paano pa ba yung mas malaki? Hindi na. Ito, tama lang to Sabi dito, Dear Mr. President, we the retired concerned member of the Armed Forces of the Philippines, the Philippine National Police, and uninformed personnel, UP Vanguard, civil society, and civic organization and concerned citizen of the Philippines, of the Republic, are writing to you today to convey our serious concern regarding the questionable deviation of the approved General Appropriation Bill 2025
from the National Expenditure Program o NEP that Your Excellency submitted to Congress. These changes are the remarkable upgrade and new items which are unnecessarily and which favor less important needs to the expense of the most basic needs of the Filipino people, including the welfare and security of our country. We sincerely request Your Excellency that the budget be returned to the bicameral conference committee for a true, comprehensive, and transparent assessment to ensure that allocation are consistent with nation priorities and address the most pressing needs of the of the Filipino people. Ayan kita nyo. So papakita ko sa inyo yung mga listahan. Mga listahan ito ng mga retired general, mga high ranking. Ito yung mga following na binabanggit dito. Pero yung listahan lang. Ito, pipirmahan ito. Ayan may mga pangalan. Admin Danilo Abinoha, Police Colonel PCG, Police Colonel General, tama po ba? Ayan puro Ayan. Ayan 70 na to. 99. 128. 155. 183. So ayan bali 193 na mga retired high-ranking official. Hindi po na tayo. Sorry Mga retired. So may mga open letter na po na parang nakahain. So ngayon dito, makikita natin dito na parang, siyempre, ayaw nila yung mangyari yung pondo mawala lang. No? Kaya yung mga retired general siguro di umano ay gumawa na ng sulat. At ngayon, dito tayo. Ang ganda ng title ni Kap Dado. Si Kap Dado ay naki-party o Christmas party sa Davao. Siguro napaunlakan siya. Idol ko yan, saludo. Napaunlakan si Kap Dado, meron ata mga magandang mensahe si Kap Dado sa atin ngayong araw. At doon naman sa dulo ng ating video, abangan nyo, yung mga retired general, retired high-ranking official, makikita rin natin doon. Nakakaahalo ho yun, Ibang klase na ho yun. Kap Dado, pwede mo ba ikwento sa amin kung ano talaga ang mga bagay na dapat naming malaman, lalo-lalo na ang ating kababayan? Ipasok mo. Wala pa nun yung mga tao. Kung gagapangin namin, papasukin namin, paano kami papasok, nandito na lahat yun. Nandun yung commander's intent. Nandun yung snappy bibigyan ka ng order, might as well, alam mo yung gagawin mo. Aside from tutuyuin ko ba ito? As it turned out, tinuyo ko. Tinuyo, matulog kayo. Nakausap ko yung bata ko, yung sundalo ko na kasama, pinag-usapan namin yon. Natatanda ng order ko. Sabi ko, yung mga nandyan sa loob, mga mare-retire na yan. Colonel, General, Ako, Tiniente Kamote. 30 years pa ako sa serbisyo. Baka mag-chief of staff pa ako. Kanino kayo susunod? Sa akin o sa mga yan? Sa inyo, sir. Nagkasama tayo sa Davao Okay. Sige, sunod kayo sa akin. Tulog kayo. Tulog lang tayo. Hindi naman hindi kami makatulog kasi pinapanood namin na pakikinig kami sa radyo, sa mga balita. Nakikinig kami kay John Kitley, nakikinig kami kay Fidel Ramos, sa panayang Saywar noon, kay Isleta, panayang Saywar noon Labanan ng Saywar Ito ngayon, wala na Saywar ngayon. Wala na Saywar. Ngayon, diretsuhan.
Kung patay, 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 patayan kung patayan. Wala nang ano, isang salita, tapusin natin. Kung ayaw nyo, di wag, magpatayan tayo. Ganun lang yun. Wala nang saywar-saywar. Kasi hindi na makukuha sa saywar ngayon. Ngayon, ang ano mo, actual na upakan. No? Kung yan ang gusto ninyong mangyari, kayo, tamba, kayong congressman, kayong BBM, yan ang gusto nyo, AFP, nakakampi sa kanila, PNP, nakakampi sa kanila. Kung yan ang gusto nyo mangyari, i-recall namin ng taong bayan kayong AFP tsaka PNP para iprotektahan nyo yung taong bayan. Pero hindi kami dadating dun sa luluhod kami para tulungan, suportahan yung taong bayan. No, it is your duty. Your sworn duty, your mandate. Protect the people. Maliwanag sa Constitution. Kaya yung sinasabi niya, we will uphold the Constitution, you better deliver. Yun yung punto. Kasi galit na yung taong bayan. Galit yung taong bayan. Kami, taong bayan. Galit na kami. Hindi ganyan yung AAP na gusto namin. No? Nagtatrabaho yung mga tao, nagbabayad ng taxes para suportahan yung AFP. Education, kalsada, DPWH, lahat yan. Taong bayan na nagbubuhay dyan. No? Kaya, when push comes to shove, AAP should deliver. PNP should deliver. Yung sign na sinasabi ko sa inyo, nagsimula yan dun sa KOJC. Kitang-kita na merong matitino sa serbisyo. Again, another sign. Isa pang sign, yung maraming nagagalit. Yung sa mga walkout, yung mga ganun ba. Ngayon, sign na yung junior officers nagsasalita na. Where will they get the courage na magsalita? Kasi timbangan yan eh. Mentras nakikita mo na malaki yung tama, iiwanan mo tong iwas pusoy na reasoning. Iwas pusoy, pakialam natin yan. Kasi ito, nakikita mo, tumitimbang na yung galit ng tao, yung rason ng tao, katwiran ng tao, yung katotohanan, mabigat na masyado para hindi pansinin. Kaya doon sila kumukuha, doon sila humuhugot ng kanilang katwiran, yung katotohanan at yung inisip nila kinabukasan na ng bansa natin. Okay? Superiors na chain of command, bebreak yan. Sigurado yun, mag-break yan. Sabi ko nga sa inyo, nandun kami. Kitang-kita namin, nag-break yung chain of command. Naranasan namin. Kaya, kayo mga junior officers, Merry Christmas sa inyo, hindi sa gusto nyo na bastusin yung mga senior ninyo Hindi Pero, yung timbangan, ito babastusin mo yung senior. Hindi. Chain of command tayo. Pero, galit na yung tao, ninakawan tayo, nagko-contempt sila. Mas matimbang ngayon, ito, taong bayan. Kaya ito, mababastos talaga. Kahiya-hiya, mga general. Kahiya-hiya, you will lose your command. Kahit tiyahin nyo ako ng tirahin, batikusin nyo ako, siraan nyo ako. Sabi ko nga sa inyo, we have the benefit. Ngayon kayo, you have the benefit of experience ng mga tao, history. Kahit saan yung daanin, nasa history books natin yun. Kung ano nangyari. General Ver wanted to attack EDSA, Port Camp Aguinaldo, Crame, Banatang Kagad. Marcos said no. Pero on the side, sinasabi, yes. Kasi bumaba yung order Naramdaman namin yung order. Pero nag-decide na nga yung mga junior noon. Hindi mo upakan yung mga tao. Again, the history is repeating. Dadating tayo sa punto na andyan yung taong bayan, kaya sabi ko sa inyo, huwag kayong matatakot Nandyan yung taong bayan. Dadating yung punto, yung junior officers, kakalas yan. Ito na ho yung patingin natin pananaw lang natin opinion Parang nagkakaroon na ng
mababalik ata yung, di umano yung nangyari noon na parang, kasi sa tingin nyo, bakit nagkakaroon ng mga general na lumalabas at may boses na lumalabas? Bakit saan ba kasi nagsimula ito? Yung mga gantong bagay. Hindi na ho kasi siguro, di umano, na gugustuhan. Kahit naman ho, tanungin mo yung mga katabi mo dyan, kababayan mo dyan. Ano nangyayari sa Pilipinas? Maliwanag sa maliwanag. Di ba? Meron ho nangyayari na hindi maganda. Sabi ni Marlene dito. Kaya, meron na tayong iba yung ulan kahapon, pasensya na. May mga bagay-bagay na hindi na nagagustuhan ng ating kababayan. So, may connection din ito mamaya sa sasabihin ni Senador Marcoleta. Ulitin ko ulit Ako po ay mga kampanya na dito. PDP line iboto nyo. Huwag kayong magtatapyas, huwag kayong mag-aalis. At yung party list. No? Meron pa akong idadagdag. Gusto ko lang sanang idagdag sa inyo, mga kasama. Baka gusto nyong, nasa inyo naman po, pero sa akin parang gusto kong ipasok. Kasi 9 pa lang yung nakikita ko 12 yan. Parang gusto kong isingit ko lang si Doc Willie Ong. Gusto ko lang siyang isingit kasi ibang klase din yung nakikita kong sa tao lumalaban siya para makatulong Yung healthcare, yun ang gusto natin Kahit ako naman gusto ko rin yung healthcare maging masigla. No, yung wala ka nang babayaran, gobyerno na lahat ang sasagot. 'Di ba? Isang malaking bagay 'yun maipasok ko lang PDP line, ipasok nyo na si Doc Willie Ong, tapos yung tatlong party list, 'di ba? Paano party list, Duterte party list at sagip ni Senador Marcoleta. No? Mamaya babanggitin niya rito kung ano-ano yung mga saan nagsimula. Kasi kaya naman umiinit na uminit di umano itong usapin dahil nga bilyon-bilyon na naman ang tinatangkang kunin di umano. Buti na lang hindi pa pirmado. Paano kung pirmado? Sigurado may ay nako. Sige, ipasok natin kung ano sasabihin dito ni Senador Marcoleta. Sinoplak niya yung isang sabi dito, sinoplak niya yung isang mangga. Bakit? Bakit niya sinoplak? Nandun daw siya di umano, tapos hindi ka lang pumirma, hindi ka nagsalita. Totoo naman, may punto na naman si Senador dito, Senador Marcoleta. 'Di ba? Feeling safe, playing safe ika nga. Kaya, Senador, kwento mo sa amin kung ano yung mga bagay-bagay na dapat malaman din ng ating kababayan. Bakit hindi siya nagbulalas, hindi siya nagsalita, bagkus ang ginawa niya lang ay hindi pumirma. Ito na, pasok mo, Senador. Ba't nga hindi ka nanggulo? Kasi kung ako yan, kung ako ang nandyan, magkakagulo na po tayo talaga, maniwala kayo sa akin. Hindi ako papayag. Hindi lalabas yan. Kinakailangan, kung ako, maggagawa ako ng press con. Tukoy mo dapat yan, Kung. Kaya dapat. Sana nakikinig ang Malacanang Jen, Pero naman siguro nakikinig. Oo naman po, Kailangan po ay tumawag kayo ng special session, Mr. President. Ang mag-allocate yan is exclusive sa House of Representatives. Ang sinasabi kasi, and the Senate can propose or concur. Yun. Mag-propose ka lang pero hindi ka pwedeng mag-impose. Ang nangyayari, nag-impose na 2 tao lang. Ito yung pinaka-ayaw ko. Ito yung anomalous Bakit sa kabila ng pagtatalo namin ng 4 na buwan pagkatapos sa kadulu-duluhan, 2 tao na lang nag-usap at hindi rin alam ng membro ng BICAM kung ano nag-usapan. Naman siyang tulungan kasi nga kung ibibito niya yung mga items na dapat na ibito. Halimbawa yung kasobrahan doon, ibibito niya talaga yon. So hinihimay nila ngayon na dapat ibito
at bibigyan ng mga legal justification bakit binito. Wala naman akong problema doon. Ang problema ko yung pagbabalik nung Sa mga inalis. binawas. Sapagkat hindi na nila magagawa Hindi yun. nila sakop yun. Yung pagbibito sakop nila, pero yung ibabalik mo yung nawala, hindi nila magagawa unless and Ala. until they call a special session. Ayun. Nako. Ayan mga kasama, maliwanag Ibig sabihin, yung binawas doon sa mga pondo na iba't ibang ahensya, maliwanag, sinabi ni Senador Marcoleta na hindi na ibabalik. Kung magkakaroon lang ng special session, itong mga bakulaw at ibang mga, yung special session sa BICAM, di ba? Meron yan. Yun lang. Sa tingin natin dito, mga kasama, kasi merong pahiwatig na baka daw itong katapusan, di umano, ay mapirmahan na. Anak ng tipaklong, ano nangyari? So, ibig sabihin, talagang target yung pondo. Siyempre may umalma, kunyari, ibibito. Ito, nabunyag lahat, matalino Trial lawyer. Tapos, matagal nagserbisyo. Magiging senador. At ilang term mo sa Congress, di ba? Matagal. Kaya alam niya lahat ng pasikot-sikot. Buti na bubunyag. Kaya ito si Senador Marcoleta talagang magna number 1 to Isipin nyo ginagawa lang ng kwento. Pati ba naman poster Pati poster na lang. Kine-question pa sa kanya. Ayan ang gawa ng mga kalaban. Dahil ka sa magna number 1, kailangan daw, naku po, huwag nyo nang lokohin ang taong bayan kahit magagagawa kayo ng kwento dyan. Basta, ang iboboto ng tao, PDP line. At itong mga party list na nabanggit. Survey tayo, mga kasama. Tadtarin nyo dyan ng PDP line. PDP line lang po ang iboboto namin. Hindi na ho kami boboto ng mga bakulaw at mga trapo. Yan ang katotohanan. Sabi ni Josephine dito, naku, baka boto pa lang ng mga kapatid, di ba? Ilang milyon ang kapatid ang iglesia. Di ba? Tapos nakatandem pa ngayon ay Pastor Kibuloy. Ilang milyon din ang miyembro nun. Doon pa lang wala na. Paano pa yung mga solid na sumusuporta na ating kababayan? OFW, migrante, at mga grupo. Maisugo, ano pa man, mga taga Mindanao. Diba? At siyempre sa tulong ni Senador Marcoleta, yung mga kalyado niya, pasok na rin yan. Diba? Sa totoo lang, mga kasama. Diba? Kaya wag ho kayo magtatapyas, magdagdag kayo ng, siguro buuin na natin ang 12, hanap pa po tayo ng pwedeng, maayos-ayos. Pero wag ho kukuha ng ng mga trapo. Alam nyo, si Doc Williong, pwede ho yun. Pwede. Healthcare. Basta healthcare ang usapin. Di ba? Kaya tuloy natin to, Senador. Yun lang ang remedyo. Yun ang remedyo para bumalik yung BICAM. Pero sana, wag naman yung 2 taon na lang mag-uusap naman. Ang pinakasentido rito, ibalik po ninyo. Lalo na po yung PhilHealth. Hindi po napirmahan ng Pangulong Bongbong ang ating pambansang budget. Kasi dapat po, nung huling tayo nagprograma, na-expect natin na 20 ng Disyembre. Kung 23 na po ngayon, ano ho bang balita ninyo sa Kamara? Kung mapipirmahan ba ng Pangulo? At, kasi ako nakikita ko, mas magiging malaking problema kung hindi po malagdaan ng Pangulo ang ating pambansang budget bago matapos ang taon. Napipirma naman siguro, Jen. Pero kaya siguro nabalam dahil nga sa maraming mga sektor ang nag-react. Dahil nga sa naging final form nung budget pagkatapos na isumite yung bicameral conference report. Isa sa mga nag-react, nagbigay ng, may titulo yung kanilang manifesto, Luwakan Manifesto. Ito ay pinirmahan ng retired and concerned members ng AFP, Jen. Ay, opo. Ng PNP, uniform personnel, UP Vanguard, Opo. at ilan pang mga concerned citizens ng ating bansa.
Di ba? Sabi ko sa inyo mga kasama konektado po yung nakikita nyo mga listahan na mga retired high-ranking official dito sa binabanggit ni Senador Marcoleta. Dahil ho yan sa yung pondo, no? Sa pondo. Hindi nyo ba alam yung napakalaking pera na yan? Hindi. Dapat na sa proyekto na pupunta Ha? Sa totoo lang. Di ba? Bakit ganun? Mas nawala yung napaka-importanting pondo para doon sa mga importanteng bagay-bagay. Kesa doon sa nakikita natin na project sa DPWH, doon na nilagay, nilaan ng napakalaking pondo. Pero nung tinanong mo yung flood control sa Bicol, wala raw hong nagawa. Sabi, doon ni Jessica, wala daw ho. Ano nangyari? Doon sa flood control ng hinahanap na 5,500. Wala din ho daw. Nabangga daw. Ayun na sabi. Jessica, salamat at nag-comment ka. Tuloy natin. Karamihan nga talaga ay nasa militar, PNP, at meron ding nanggaling sa civil society. Ang bilang ng mga signatories dyan, 193. Marami to, no? Palagi ko, hindi naman pwedeng hindi bigyan ng atensyon nyo sapagkat doon sa kanilang sulat, ito ay sulat, manifesto na ipinadala nila sa ating Pangulo ng Bansa din, President Bongbong Marcos. At doon ay binanggit nila yung mga ilang bahagi ng kanilang sulat. Opo. Sabi nila, halimbawa yung unjustified budget increases, sabi ni Kasi yung mula dun sa NEP din, yung NEP ito yung National Expenditure Program. Opo. Pangkaraniwan, isinusumiti yan ng Pangulo sa Kongreso. Yun ang magiging basis ng Pambansang budget. Opo. pambansang budget. At yan nga ang pagtatalo ng dalawang kapulungan. Opo. Nakita nila na yung Senate budget na nakalagay sa NEP ay 12.8 billion lamang. Pagkatapos ng BICAM din, ito ay na-increase sa 13.9 billion. Sa Makatwid, sabi nila, merong 1.1 billion na increase. Tinaas. Gusto nilang malaman, bakit nagkakaganon? Sa House naman, sa House of Representatives, ang original na budget na nasa NEP, 16.3 billion. Bakit naging 33.6 billion? Naging times, 200 pound. Merong increase na 106% or 17.3 billion. Grabe At tapos ang DPWH budget, yung original na nakaporma dyan, 825 billion lang, Naging 1 trillion mahigit. nauwi sa 1.1 trillion. Malaking yan, no? O increase of about 35%. Opo. Ayun, bukod doon, may sabi sila, bakit ninyo isiningit yung akap? Ang inaano nila, tinatanong nila yung BICAM conference sapagkat doon sa NEP kanya, miski sa pagtatalo ng dalawang kapulungan, Opo. nung dinideliberate yung budget, mapa Kamara, mapa Senado, wala naman yung item ng akap na yan. Opo. Bigla na, ba't biglang nasingit ito? Bigla sumulpot. So, merong sumulpot na 21 billion naman Opo. sa House of Representatives. Bali, dagdag ito. At 5 billion naman sa Senado. Pinaghati pa pala, no? So, kung tutusin, kasi Kaya pala 26 billion, Kong. 26 billion na Opo. Ngayon, ang problema kasi dito, ito diniscuss na natin initially ito, Jen. Opo. Kasi yung AKAP ay para sa, acronym ito di ba? Opo. Ayuda para sa parang kapus sa Para kita. sa kapusang kita po. Ang tinatarget daw nila yung near poor. Ang problema dyan, alam mo, pagdating dyan, di kahon yung near poor Hindi basta-basta sinabi mong near poor merong pamantayan ito Hindi ganun na. Paano nila tatargetin yung near poor na sila lang? Halimbawa, yung mga leaders namin sa House of Representatives, o leader ng Senado halimbawa, Opo. pumunta sa isang komunidad at namigay. Ibig mo ba sabihin lahat ng nabigyan nandun doon sa kalagayang near poor, kapus ang kita? Paano ko sabihin ng lahat na base sa kanilang sariling Pantaya, pantaya? Pare-pareho naman tayong kapus Oo nga naman. Palagay mong gano'n ang pantaya nila. Pare-pareho tayong kapus. Bakit 10% lang nung aming komunidad ang nabigyan nyo? Paano yung 90%? Opo. So, hindi magiging malinaw ito. Pagkatapos, yung
Ano yung mekanismo dito? Yung ang mekanismo, kasali na yung pamantayan dito. Opo. Sinong kumuha? Sinong nag-target? Baka mami, mga puro kaalyado nyo yung binigay nyo. Hindi mo maalis yun. Kabag-anak. Pagkatapos yung puntong i-audit mo na yan. Paano i-audit yan? Kaya masama ang loob nitong, parang nakikita ko medyo masama ang loob nila. Kasi sa harap ng pagtaas na binabanggit natin, Jen, Nelson, Opo. nakita naman nila yung deduction sa mga ahensya na nakatutok naman doon sa mapangkaraniwang mamamayan. Halimbawa, Department of Agriculture, Nako, number 1 yan. binawasan ng 20 billion. Hala, Mhm. laki. Teka muna, kanya, anong magiging impact naman sa farming itong, bakit mo babawasan ng 20 billion? Pagkain yan ko eh. Department of Education, 22.5 billion ang Naku. tinanggal. Importante din yan. Hindi ba, Mahirap ang yan. kalidad ng education natin dyan, bumagsak na nga eh. Totoo po. Oho. Magbabawas ka pa ng 22.5 billion, sabing ganon, magiging magiging laban dun sa provision ng saligang batas na nakalagay sa Article 14 na sa bawat budget kinakailangan magkaroon ng pinakamalaking priority budget, Maglalaan ng the pondo. highest prioritized budget, education. Oo. So bakit ngayon dito tinanggalan mo ng 22.5? Department of Health dyan, tinanggalan ng DOH. 25.8 billion. Mahalagang departamento. Department of Labor, Nelson, Oo. Opo. binawasan ng 18 billion. Oho. Department of Social Welfare, DSWD. Opo. sa taya nila, 97 billion, Oo. although sa record ni Senador Amy, 94 billion. Palagay mo na lang, Malaki pa, 95. Malaki pa rin yung... Almost 100 billion pala ko, no? Dito makikita mo, Mhm. ano ba yung pangkaraniwang sinaserbisyo ng Department of Welfare? Hindi, mahihira. Opo. DSWD. Yes Kalamidad. po. Oo. Nandyan yung mga porpis. Ayan, opo. Nandyan yung mga programa na pagka mag-graduate ka na para hindi ka mabitawan ng ano, pag may bibigay pa rin sa yung mga kung ano, mga Program. livelihood. So ito yung mga bagay-bagay na may connection doon sa mga pirma ng mga retired generals. Oo, hindi natin mawari, mga kasama, pag di umano na mapirmahan daw kasi may mga usapin, mga video na balita na ito daw katapusan ay pipirmahan na. Nako po. Ano kaya mangyayari kung talagang gawin niya yun? Baka siguro, itong mga general to At may binanggit doon kanina, umaalma na yung mga junior. Dahil, siyempre, parang isang malaking panlilinlanglaw di umano sa mga Pilipino. Saan ba gagamitin daw yung napakalaking budget na yun at bakit maraming tinapya sa ibang ahensya? Yan ang sabi ni Grain Evanuel. Ayun. Tagasang kaya to si Grain Evanuel. At ipasok na natin mga kasama. Ito alam nyo dito kayo, maluluha kayo ng konti rito. Kasi ito ho ay ibang klase. Ito na ho, meron ho dito yung mga miyembro ng ibang retired. Kasama na rin dito. Mamaya, ito na. Bahala si video kung ano yung makikita nyo dito. Ikaw ang Pangulo para sa pagbabago. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na trapo. Madilim na kahapon, ikaw ang mag-aahon. Sa piling mo, di ko mawawala ang korupsyon. Tayo na Pilipinas, tayo na magbago.
hawak kamay tayo para sa pag-asenso. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo Duterte, para sa tunay na pagbabago. Masdan mo ang paligid, talamak mga krimen, rape, droga at mga nakawan, dapat nang mapigilan. Tayo na Pilipinas, tayo na at magbago. Hawak kamay tayo para sa pag-asenso. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo Duterte, para sa tunay na pagbabago. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo Duterte, para sa tunay na pagbabago. Yan mga kasama ha. Whew, talagang mapapaiyak ka talaga. Ito ho ay isang Christmas gathering. Imbitado rin dyan si Capdado at yung mga generals, retired generals. Talagang ibang klase ho ang suporta ng ating kababayan. Hanggang ngayon dito kay Pangulong Duterte. Ako hindi ko inaalis yung Pangulo kasi siya lang ho yung best na Pangulo na naging makabuluhan sa Pilipinas. Kaya mamayang hapon, abangan nyo yung upload natin. Huwag kayong titigil manood ng ating mga daily vlog. At sabi ko nga sa iyo, huwag kang pahuli sa mga issue at reaksyon ng bayan. Balita at issue ng reaksyon ng bayan. Hanggang sa muli, Merry Christmas nga pala. Bye-bye!